Luzon. Ito po muli ang inyong lingkod na si Brother Ariel Guevara. Buwabati po sa inyo ng isang magandang hapon. Ito po ang programang Apostolic Back to the Bible, kung saan po ay pinapahayag po ang mga salita ng ating Panginoon mula sa banal na kasulatan. Bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay dadaan sa ating mga pagbati. Nabati po natin ang ating mga kapatiran at ang ating Pastor Jeff Aspi at ang kanyang may bahay, Sister Deborah. At gayon din po kay Brother Joel Haspi na patuloy na sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible, at kay Pastor J.R. Adobas na patuloy din na nakikinig ng Apostolic Back to the Bible. At kaya bati ko rin po ang aking mga kapatid, Sister Ariela Guevara sa Dubai, at gayon din Sister Arlene Guevara. Sa lahat po ng ating mga kapatiran at ang mga ating kapatid dyan sa Bulacan, Bagbagin, kay na Brother B-Boy Alones at sa kay Sister Betty na patuloy na sumusubaybay sa programang Apostolic Back to the Bible. At gayon din ay binabati rin natin si Brother Nelson Durmal. Lahat po ng ating mga kapatiran at kay Brother Edwin Durmal, kay Sister Roda. At ngayon din binabati po rin natin sila Pastor Marlon Kapalungan at Pastor Ronnie Rodriguez. At sa lahat po ng mga kapatiran na hindi ko po nabanggit, ay pagpalain po kayo ng ating Panginoong Kristo mga viewers at sa ating mga kaibigan. At bago po tayo mag-umpisa, ay tayo po ay daraan sa isang panalangin. Dakilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba. Kayo po ang magbigay ng karunungan, kaalaman, Panginoon, sa hapong ito. Puwi mo, Lord, ang puso ng aming mga viewers na patuloy na sumusubaybay, Panginoon, sa programang ito. Puwi mo, Lord, ang kanilang puso at nawa, Panginoon, ay makilala nila, Panginoon, ang tunay na aral na iyong binibigay sa amin, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Pinupuri ka namin at napasalamatan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po mga kaibigan sa ating mga viewers. Ay nakaraan po ay pinag-usapan natin ang tungkol po sa kautusan ni Moises. Yung kasama ko po si Brother Enrile Sugmayan. At ngayon po ay tatapik din natin ay tungkol po sa mga pagkain at tungkol din po sa Sabbath Day. So alam ko po ay ang Sabbath Day ay marami rin nagtuturo ng Sabbath. Kaya nais po namin na ipahayag sa inyo ang stand namin tungkol po sa Sabbath Day. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, lalo na po sa ating mga kapatid sa ilalim ng Apostolic Independent Mission, Church of the Lord Jesus Christ, ay nais ko po ibahagi sa inyo ang tungkol po sa Sabbath na ating stand tungkol po sa Sabbath. At meron po rito mga katanungan sa ating mga viewers. Sabi po rito, ay bawal bang kainin ang baboy ng mga Kristiyano? Ito po ay madalas na ating pinagkatalunan. Yung iba po ay kung bawal ba yung pagkain ng baboy. Ngunit sa Bible, mga kapatid, ay yung pagkain po ng baboy ay ipinagbawal po ng Diyos sa mga Israelita. Pakinggan niyo po ang sinasabi. Ito po ang sabi sa ating mga... Sabi po rito ay ganito. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, na sa kanya'y sinasabi, inyong salitain sa mga anak ni Israel, na inyong sabihin, ito ang mga bagay na may buhay na inyong makakain sa lahat ng mga hayop na nasa lupa. Sa verse 7, at ang baboy, sapagkat may hati ang paa at baak, datapwat hindi ngumunguya, karumal-dumal nga sa inyo. Pinapahayag po, mga kaibigan, sa ating mga viewers, sa mga Israelita na yung baboy ay pinagbabawal po sa kanila kainin sapagkat ito po ay karumal-dumal po sa Israel. Ngunit tungayan po natin, mga kaibigan, sa ating mga viewers na pinagbabawal pa ba
ng ating Panginoon na kainin pa ang baboy sa panahong Kristiyano. Sapagkat kung makikita po natin dito po sa Genesis chapter 9, verse 4, ito po ang sabi sa ating mga viewers. Sabi dito sa verse 3, bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo, gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. Ngunit ang lamang may buhay na siyang dugo ay huwag ninyong kakanin. Sa panahon po nila Noah ay ibinibigay po sa kanila ng Diyos ang lahat ng mga nabubuhay at ito'y magiging pagkain nila kagaya ng mga sariwang pananim. Sabi ng Diyos, lahat ng ito ay ibinibigay ko sa inyo, ngunit ang dugo ay hindi pinapakain ng Diyos sa panahon ni Noah, sa ating mga viewers. Ngayon po, bawal pa ba kumain ng baboy sapagkat ayon po sa kanila na ang baboy po ay marumi. Ang baboy ay karumal-dumal. Sa mga Israelita po, sa ating mga viewers, ay pinagbabawal po ng Diyos sa Israel na pagkain ng baboy, sapagkat ito po ay karumal-dumal sa mga Hudyo kung sila po ay kakain po ng baboy. Kung tingnan po natin mga kaibigan, ang sabi po rito ng ating Panginoong Hesus sa Marcos chapter 7 verse 19, ito po ang sabi ng talata. Sabi ito ay ganito, sabagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito ay nililinis niya ang lahat ng pagkain. Ang senaryo po, mga kaibigan, sa ating mga viewers, ang senaryo po ng pinag-uusapan dito ay tungkol po yung mga Pariseo ay kanila pong sinisita po ang mga apostol na kumakain po sila ng tinapay na hindi po sila naghugas ng kamay. At ito po ay karumal-dumal po sa kanilang tradisyon, sa kanilang mga palatuntunan, datapwat pinagtanggol po sila ng ating Panginoong Hesukristo na sabi niya sa 19, sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. So nilinis po ng ating Panginoon ang mga pagkain at gayon din po ang pahayag ni Pablo sa sulat niya kay Timoteo. Ito po ang sabi sa unang Timoteo chapter 4 verse 4, sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat, sapagkat pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng pananalangin. Kung ipapaalala mo sa mga kapatid ang mga bagay nito, ikaw ay magiging isang mabuting ministro ni Kristo. Kaya pag tayo po ay kumakain, ay kailangan po natin na tayo po ay manalangin. Sapagkat pagka tayo po ay nananalangin, yung ating pong kinakain, ito po ay nililinis ng ating Panginoon. Ito po ay pinababanal sa pamamagitan ng salita at ng panalangin. Halimbawa po, kakain po tayo ng baboy. Tayong mga Kristiyano. Siguro masama kumain ng baboy kung araw-araw siguro kakain tayo ng baboy. Ang resulta yun hahaib na rin po tayo. Mapapaaga po ang buhay natin. Ngayon sabi po rito ng Bible sa 1 Timothy, sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti. Walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Ang tanong po sa ating mga viewers, ang baboy po ba ay nilalang ng Diyos? Kung nilalang po ng Diyos ang baboy, ay wala po tayo nararapat na itakwil. Kundi ito ay ating pasalamatan, mga kaibigan, sa ating mga viewers. Sapagkat ang pagkain po ay nilinis na ng Panginoon. Sabi po ng Bible na si Pedro ay
napakita sa kanya yung pangitain. Pakinggan niyo po ang sinasabi po ng Biblia. Dito po sa Gawa, Kapitulo 10. Ito po ang nagpakita kay at nakita niyang bukas ang langit at may isang sisidlang bumababa, gaya ng isang mapalad na kumot na nakabitin sa apat na panulok na bumababa sa lupa. Na doon naroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may apat na paa. Ang baboy po, mga kaibigan, sa ating mga viewers ay apat po ang paa. Yan din po, basahin, tuloy po natin. At mga nagsisigapang sa lupa. At ang mga ibon sa langit, yung mga nagsisigapang sa lupa, kagaya ito ng mga bayawak. Ito po, nagsisigapang po ito sa lupa. Apat yung paa at ang mga ibon sa langit. At dumating sa kanya ang isang tinig, magtindig ka, Pedro. Magpatay ka at kumain. May dumating pong tinig kay Pedro. Ang sabi, merong mga apat na paa at yung mga ari Panginoon sa pagkain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. Tinuturing po sa mga Israelita, ang baboy po ay marumi at karumal-dumal. Kaya sabi po ni Pedro ay, hindi maaari, Panginoon, sapagkat hindi ako kumakain ng mga bagay na marumi at karumal-dumal. Tuloy po natin. At muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawa. Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. Yung mga hayop po na apat ang paa, ang baboy po, mga kaibigan, apat po ang paa ng baboy. Wala naman tayo makikita ng baboy na 3 ang paa. O kaya, 2 paa. Kundi, yung mga hayop na may 4 na paa at mga nagsisigapang sa lupa at ang mga ibon sa langit, sabi ng Panginoon, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipagpalagay na marumi. So ito po ay nilinis na ng Diyos. At walang nararapat itakwil sa mga bawat nilalang ng Diyos. Kung tatanggapin natin may magpapasalamat sa pamamagitan ng ating panalangin. Nililinis po ng Diyos ang lahat ng mga pagkain. Ngunit ang pinagbabawal lang talaga sa atin ng Panginoon ay ito, ang nakasulat sa 15:20 ng Gawa. Ito po talaga ang pinagbabawal. Kundi sumulat tayo sa kanila na sila'y magsilayo sa mga ikahahawa sa Diyos-Diyusan at sa pakikiapid at sa binigti at sa dugo. 29. Nang kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan. Kailangan po bilang Kristiyano ay iilag po tayo doon sa mga bagay na inihain sa Diyos-Diyusan. Ano po ba yung mga inihain sa mga Diyos-Diyusan? Halimbawa po, may piyesta po sa ating lugar. Yung pagkain na ito ay inihandog kay Buddha, inihandog sa mga Diyos-Diyusan, ay hindi po natin maaring kainin. Sapagkat ito po ay hinihain sa Diyos-Diyusan. Ano pa po? Ang mga binigti. Ang mga binigti, yan po ay yung mga balot. Yung mga hindi lumabas ang dugo. Yung 1-day-old chicken na kinakain natin sa tabi, ay hindi po natin maaaring kainin niya sapagkat hindi po lumabas ang kanyang dugo. Ano pa po? Ang dugo. Sabi dito, sa pakikiapid, kung kayo'y mga ilag sa mga bagay na ito ay ikabubuti ninyo, paalam na sa inyo. At dito po tayo pinapaiwas ng ating Panginoon sa mga binigti, sa pagkain ng dugo o dinuguan, at sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan at sa pakikiapid. Sabi rito, kung kayo'y mga ilag sa mga bagay na ito, ay ikabubuti ninyo. Kaya bilang Kristiyano, bakit kailangan ba natin bakit ang baboy ay kinakain ng mga Kristiyano? Sapagkat sabi ng Bible ay, walang nararapat itakwil sa gawa ng Panginoon. Kung di tayo ay may pagpapasalamat kung ating ipapanalangin, kaya nga po tayo mga Kristiyano ay bago po tayo
na kumakain ay tayo po ay nananalangin upang linisin ang pagkain ng ating kinakain. Ngunit meron talagang bukod tangi na ipinagbawal ang Diyos. Number 1, ang pagkain ng dugo o dinuguan. Yan po ay mahigpit na ipinagbabawal ng Diyos. Hindi lamang sa mga taga-Israelita. Gayon din po sa mga hintil ay hindi rin pinapakain ng Diyos ang dinuguan o dugo. Sapagkat ang dinuguan o dugo, hindi po ito pagkain. Ngayon po, kung ang pagkain ng dugo ay kasama sa palatuntunan ng mga Hudyo, dahil sabi po nila sa Colossus chapter 2, pakinggan niyo po ang sabi sa versikulo 14, na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin, na hindi ayon sa atin, at ito'y kanyang inalis na ipinako sa krus. 16. Sino man ngay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain, o sa pag-inom, o tungkol sa kapistahan, o bagong buwan, o araw ng Sabat. Kasama sa mga palatuntunan at kaatulan ni Moises ang pagkain ng baboy. Kung nasama po ang pagkain ng baboy doon sa krus na naipako, sa mga tuwid ay wala na po yung pagbabawal na pagkain ng baboy sapagkat ito po ay inalis na sa krus. Kung susundan po natin ang kanilang argumento, sapagkat sasabi nila na ang kaatulan at palatuntunan ay yun ang kautusan ni Moises. Kasama po sa mga palatuntunan yung mga pagkain, pag-inom, kapistahan, bagong buwan, at araw ng mga Sabat, yung mga ceremonial Sabat. Ito po ay mga inalis. Sapagkat ito po ay inihatang hanggang sa pagdating ng pagbabago. Pakinggan niyo po mga kaibigan sa ating mga viewers. Dito po sa Hebreo chapter 9, verse 10. Ito po ang sabi ng talata. Sabi ito ay ganito. Palibasa'y palatuntunan lamang sa ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis. Inatang pala yun sa panahon ng pagbabago. Kaya kung napako po sa krus, yung palatuntunan, yung kautusan ni Moises ay nawala na yung bisa sa makatuwid. Kasama sa mga palatuntunan ni Moises ang pagkakain ng baboy at pagkain ng mga pagkain ng walang kaliskis, yung mga isda. Maaari na po tayong kumain dahil ito'y palatuntunan lamang na nauukol sa laman na iniatang sa panahon ng pagbabago. Kaya nga, ang pinagbawal sa atin ng Diyos ay bukod tangi yung pagkain ng dugo, pagkain ng binigti, ano pa po? At yung mga inihain sa Diyos-Diyusan at pakikiapid. Yan po ang pinagbawal ng Diyos sa atin, mga kaibigan, sa ating mga viewers. Ngayon po. So ngayon po natin, mga kaibigan, sa ating mga viewers, ay tungkol po sa araw po ng Sabat. Ito po, marami po nga mag-react tungkol sa araw ng Sabat. Sapagkat tayo po naniniwala na yung Sabat, ang gumawa po ng Sabat ay walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Mula pa po ng una, pakinggan niyo po sa Genesis chapter 2. Ito po ang sabi, sa verse 1. At nayari ang langit at ng lupa, at ang lahat ng natatanaw sa mga iyon. At ng ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa. At nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin, sapagkat siyang pinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Ito ang pinangyarihan ng langit at lupa ng likain noong araw na gawin ng Panginoon Diyos ang lupa at langit. So mapapansin po natin sa ating mga viewers ay binasbasan po ng Diyos ang ikapitong araw. Ito po ay tinatawag na Sabat, no? Kasi ang kahulugan kasi ng Sabat sa salitang Hebrew ay Shabbat.
Ibig sabihin, ito po ay rest day or kapahingahan. So, unang nangini ng Sabat ay walang iba kundi ang ating Diyos na pagkatapos niya lalangin ang mundo at gayon din ang tao na ika-6 na araw at ng ika-7 araw po ay siya po ay nagpahinga. So, siya po ang nangini ng Sabat at ang ika-7 araw ay binasbasan ng Diyos. Mga kaibigan, sa ating mga viewers. Pero ang tanong dyan, mga kaibigan, ay may mababasa ba tayo sa Bible na si Adan at Eva ay nangini ng Sabat? O may mababasa ba tayo sa Bible na si Abraham ay nangini ng Sabat hanggang sa dumating ang kautusan? Bakit walang record sa Bible doon sa mula sa panahon ni Adan at Eva hanggang sa dumating ang kautusan ni Moises ay bakit walang pangingilin ng Sabat na tayo mababasa na nangilin sila? At biglang pag dumatang dating ng kautusan ay biglang nagkaroon ng kautusan tungkol sa Sabat. Bakit ba nagkaroon ng Sabat ang Israel? Mga kaibigan, sa ating mga viewers. Pakinggan niyo po mga kaibigan, sa ating mga tagapakinig, ay ganito sa talata po ng Deuteronomio 5. Ito po ang sabi. Sa versikulo, sabi ito ganito, sa versikulo 10. Okay. 12. Inyong ipagdiwang ang araw ng Sabat upang ipangilin gaya ng iniutos ko sa iyo, sabi ng Panginoon Diyos, na 6 na araw ay gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Sabi rito mga kaibigan sa ating mga viewers ay lahat 6 na araw ay gagawa ka, gagawin mo ang lahat ng iyong gawain. Pero pagdating ng ika-7, anong sabi? Ngunit ang ika-7 araw ay Sabat sa Panginoong Diyos. Sa araw na iyan, huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, ni ang iyong anak na lalaki, ni babae. Ni ang iyong aliping lalaki, ni babae. Ni ang iyong baka, ni ang iyong asno, ni anumang hayop. Ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan upang ang inyong aliping lalaki at babae ay makapagpahingang gaya mo. At inyong alalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto. At ikaw inilabas ng Panginoon Diyos doon sa pamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Kaya't iniutos ko sa iyo, sabi ng Panginoon Diyos, na ipangilin mo ang araw ng Sabat. Naalipin po ang mga Israelita doon sa Ehipto. Almost 400 years po silang naalipin. Hindi lang pala tao yung nagsasabat, pati yung mga hayop, pinagpahinga rin ng Panginoon. Dito sa puntong ito, mga kaibigan, kasi kahit yung asno, yung kanilang mga baka, ay lahat po ay magpapahinga. Hindi lang ang tao ng Sabat. Pati ang mga hayop ay nagsabat din. Pati mga proselytes people na nakipamayanan sa Israel ay nangilin po sila ng Sabat. Kaya ibinigay po itong Sabat na ito sapagkat ang mga Israelita ay naalipin po sila sa Ehipto. At sila po ay binigyan ng Diyos ng kapahingahan. Hindi naman naalipin si Abraham. Hindi naman naalipin si Noe. Mga kaibigan, sa ating mga viewers. So binigyan ng Sabat ng Diyos ang Israel sapagkat sila ay naalipin at binigyan sila ng Diyos ng isang araw na sila ay makapagpahinga. Mga kaibigan, sa ating mga viewers. Tanong po ay ganito. Anong ginagawa nila pag araw ng Sabat? Mga kaibigan, sa ating mga viewers. Ang ginagawa po nila, sila po ay sumasamba sa ating Panginoon. Kasi akala nila yung araw ng Sabat, matutulog ka lang sa bahay magdamag. Wala kang gagawin kasi pagpapahinga nga yung araw ng Sabat. Pero ginagawa po nila pag araw ng Sabat, sila po ay sumasamba sa Diyos at nagkakaroon po sila ng banal na pagpupulong, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. So, ang tanong dito mga kaibigan ay, hanggang sa panahon ba natin ay umiiral pa ba ang araw ng Sabat?
sa panahon ng mga Kristiyano. Sapagkat ang aral ng Sabat ay ibinigay po ito sa mga Israel. Ito po ay magiging tanda sa Israel at sa Panginoon magpakailanman. Pakinggan niyo po ang sinasabi po sa isang talata ng Biblia. Dito sa Exodus, chapter 31, verse 12, at ang Panginoon nagsalita kay Moises na sinasabi, salitain mo rin sa mga anak ni Israel na iyong sabihin, katotohanang ipinangingilin ninyo ang aking mga sabat, sapagkat isang tanda sa akin at sa inyo sa buong panahon ng inyong mga lahi, upang inyong makilala na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa inyo. Inyong ipangilin ang sabat nga, sapagkat yao'y ipinangilin sa inyo. Bawat lumapastangan ay walang pagsalang papatayin. Sapagkat sino man ang gumawa ng anumang gawa sa araw na yaon, ay hiwalay ang taong yaon sa aking bayan. Tuloy po natin. 6 na araw na gagawin ang gawain, datapwat ang 7 araw ay sabat, natakdang kapahingahan, ipangilin sa Panginoon. Sino mang gumawa ng anumang gawa sa araw ng Sabat ay walang pagsalang papatayin. Sa araw po ng Sabat, mga kaibigan, doon po sa mga Israelita, pagka gumawa po sila ay papatayin. Sa panahon po natin, may nangingili ng Sabat pero nagluluto sila. Gumagawa pa rin sila ng gawaing bahay. Kung talagang tinutupad nyo ang Sabat ay hindi kayo magluluto. Hindi kayo magkatrabaho. Kundi kayo lang po ay nakapokus sa pagsasamba sa ating Panginoon. Pero sabi ng Bible, ang sino mang gumagawa sa araw na iyon ay hihiwalay ko ang taong ito sa aking bayan. At papatayin po ang lumabag sa araw ng Sabat. Tuloy po natin. Kaya't ang mga anak ni Israel, masilin niyo po ang talata, kaya ang mga anak ni Israel ay mangingilin ng Sabat, natutuparin ang Sabat sa buong panahon ng kanilang mga lahi na pinakapalaging tipan. Ito'y isang tanda sa akin at sa mga anak ni Israel magpakailanman, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, at sa 7 araw ay nagpahinga at naginhawalan. So yun po mga kaibigan, mga kapatid, sa Israel po binigay yung Sabat. Ito po'y tanda magpakailanman. Hindi naman tayo Israelita eh. Hindi naman tayo Hudyo. Hintil po tayo mga kaibigan. At tayo po'y bandang huli, tayo po'y naging Kristiyano. Paano tayo masasaklaw ng Sabat? Ito po ay ibinigay ng Panginoon sa Israel. Ito'y pinakatanda ng Panginoon sa Israel magpakailanman. So ang kausap po rito sa talata ay mga Israelita ang kausap ng Diyos. Wala pong Pilipino rito. Kundi ito po yung mga Israelita, mga kaibigan. Kaya po, mayroong mga nangingili ng Sabat, ayaw po natin humatol na kung sila ay nangingili ng Sabat. Mga kaibigan, sa ating mga viewers. Ngayon po, sabi rito, ang pinangahawakan po nilang mga talata, kaya ang Sabat ay umiiral pa hanggang ngayon, ayon sa Gawa, chapter 13. Ito po ang sabi. 13 verse 42. Ito po ang sabi ng Biblia. Ito po yung pinangahawakan nila na kailangan na ipangilim pa rin ang Sabat. Ito po ang sabi. At pag-alis nila, ay kanilang ipinamanhik, salitain sa kanila, ang mga salitang ito sa Sabat na susunod. Sabi rito ay ganito. At nang sumunod na Sabat, ay nagkatipon halos ang buong bayan upang pakinggan ang salita ng Diyos. So yung mga apostol po ay, sila po ay nangaral ng araw ng Sabat. Siyempre po mga kaibigan, araw ng Sabat, mga ngaral sila. Mga Hudyo po sila eh. Natural po sa mga Hudyo na mangilim po sila ng Sabat. Sapagkat pagka ikaw ay Hudyo, hindi ka nangilim ng Sabat ikaw ang pinakamasamang Hudyo. Pagka hindi ka nangilim ng Sabat. Sapagkat sinasabi po ng Bible yan na dito sa Isaiah chapter 56, pakinggan niyo po.
tungkol po dito sa pangingili ng Sabat. Ito po ang sabi ng Biblia. Okay. So, biyabati po natin si Brother Nelson Durman na patuloy pong sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. Ito po sabi, 56 verse 2, mapalad ang taong gumagawa nito at ang anak ng tao na nangahawak dito, na nangingili ng Sabat upang wag lapastanganin at nag-iingat ng kanyang kamay sa paggawa ng anumang kasamaan. So sabi rito ng Bible ay, mapalad ang tao na gumagawa nito at ang anak ng tao na nangahawak dito na nangingilin ng araw ng Sabat. Kaya po ang mga Hudyo ay patuloy po silang nangingilin ng araw ng Sabat. Sapagkat hindi naman sinira ni Kristo ang Ten Commandments. Yung moral law, hindi po yun nawala, kundi ito po ay pinalawak na ating Panginoong Kristo. Kaya hindi po natin masisisi na hanggang ngayon ay meron pong nangingili ng Sabat. Hindi po pwede tayong humatol na sa mga nangingili ng Sabat, mga kaibigan, sa ating mga viewers. So ang mga apostol po ay nangangaral sila ng araw ng Sabat. Kaya ang paniniwala nila ay ang mga apostol ay tuwing Sabat lang sila nangangaral. Pero sa Bible ay magiging kontra po yun, mga kaibigan, sapagkat sabi po ng Bible ay sila po ay araw-araw sa bahay-bahay at templo at sa mga templo. Sila ay nangangaral. Basahin po natin, mga kaibigan. Dito po sa Gawa 5:42. Silang sabi dito, at sa araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, hindi sila nagsipagtigil ng pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang siyang Kristo. So sa mga tuwid, araw-araw sa templo at bahay-bahay. Hindi lang po araw ng Sabat nangangaral ang mga apostol. Bagamat nakapagpangaral sila ng araw ng Sabat, kagaya ni Pablo. Sa Acts chapter 17 verse 1 hanggang 3, ugali na ni Pablo na mangaral pagka-araw ng Sabat. Mga kaibigan, sa ating mga viewers. So yung Ten Commandments po ng Sabat, hindi po yun nasira, hindi po yun nawasak. Kaya pag ba may nangingilin ng iba ng Sabat, hindi po pwede tayong humatol. Sapagkat yun ang nakakabuti sa kanila, sa kanilang palagay. Pero sa Bible, mga kapatid, ay ito po isa pa sa kanilang pinangahawakan yung Marcos 2:27. Ito po, madalas po natin ito naririnig na kanilang sinasabi sa Facebook. Ito po ang sabi sa 2:27. At sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao, at hindi ang tao ng dahil sa Sabat. Sabi nila, mga kaibigan, sa ating mga viewers, ginawa ang Sabat dahil sa tao, hindi ang tao ginawa dahil sa Sabat. Sa mga katuwid, kaya nagkaroon ng Sabat dahil sa tao. Pero bakit wala pang Sabat wala pa ang tao pero may Sabat na? Parang magulo, mga kaibigan, mga viewers. Kaya, mga kaibigan at mga kapatid, kanila pong pinagkatanggol na yung salita rito sa 27, at sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao, hindi ang tao ng dahil sa Sabat. Kaya ang anak ng tao ay Panginoon din ng Sabat. Yung word po rito na anak ng tao, yung salitang tao, ang sabi nila, ito po ay salitang Greek na anthropos. Anthropos. Ang ibig sabihin po ay humankind o human being, isang katauhan. Kaya yung Sabat daw ay para ito sa isang katauhan. Ayon sa pag-aaral nila ng Greek. Wait, ang mga tinutukoy rito, mga kaibigan, kasi ang anthropos kasi hindi lamang tinutukoy ito sa isang katauhan. Tinutukoy rin itong anthropos sa dalawang tao, sa bayang Israel, at sa buong mundo. So, kaya ang anthropos na ito, mga kapatid, mga kaibigan, ang mga speaker po sa talata ay mga Hudyo. Mga Hudyo po ang kausap ng ating Panginoong Hesus. Kung ang mga Hudyo ang kanyang mga kausap, sa mga tuwid, ito po ay mga nangingilin ng Sabat. Kaya nga si Kristo ay Panginoon ng Sabat.
Ito po ang senaryo niya dahil si Kristo po ay ng araw na ito, siya po ay nagpagaling ng araw ng Sabat. Kaya nagagalit yung mga Pariseo na bakit si Kristo ay nagpapagaling siya ng araw ng Sabat. Hindi kailangan gumawa ng araw ng Sabat. Pero sa Bible, ay pwede kang gumawa ng araw ng Sabat kung yung araw ng Sabat ay gagawa ka ng mabuti. Hindi po masama gumawa ng araw ng Sabat kung ang gagawin mo sa araw ng Sabat ay mabuti. Mga kaibigan sa ating mga viewers. Kaya nga pag-araw ng Sabat, ang mga Hudyo ay sila po ay sumasamba sa ating Panginoon. Mabuti po ang kanilang ginagawa ng araw ng Sabat. Ang masama lang mga kaibigan ay yung walang kinalaman sa Sabat ay gumagawa sila. Bawa, nagluluto sila araw ng Sabat, wala pong kinalaman yun sa araw ng Sabat. Hindi yun pasok sa araw ng Sabat, kundi ang gusto ng Panginoon ay talagang magpapahinga mga Israelita at sila po ay haharap sa pagsamba sa ating Diyos. Kaya nga po, pag may namumulot ng kahoy sa panahon nila, araw ng Sabat, pinapatay po nila yun. Pero sa panahon po natin, yung mga nangingil na Sabat, pag nakakalabag sa Sabat, hindi naman nila pinapatay. Wala pa kayo nabalitaan na pinatay sa mga nangingil na Sabat ngayon. So, meron pong Sabat na literal. Ito po ay Saturday or Sabado, mga kaibigan sa ating mga viewers. At ang mga Hudyo po, sila po ay nangingilin po ng araw ng Sabat. Ito po ay ibinigay ng Diyos sa mga Hudyo. Ito ay tanda na ibinigay ng Diyos sa kanila magpakailanman. Ibinigay po ito sa Israel. Mga kaibigan sa ating mga viewers. Binigay po ang Sabat sa Israel lamang, mga kaibigan. Hindi po sakop ang Kristyanismo. Kasi kahit araw-araw, mga kaibigan sa ating mga viewers, ang mga apostol, nag-araw-araw, pumupunta po sila sa templo at nangangaral. Hindi lamang araw ng Sabat. At ano po ba ang ibig sabihin ng Sabat? Ito po ay pagpapahinga. Ito po ay pagsamba sa Diyos ng mga Israelita. E ano po ba ang ating pagsamba? Ang tinutukoy po ni Pablo na ating pagsamba, yung tinutukoy po sa Roma 12:1. Ito po ang sabi. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Yung pagsamba pala, yung pagharap sa Diyos, na isang haing buhay, banal, at kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Hindi lang araw ng Sabat. Mga kaibigan, at sa ating mga viewers, pagka ginaarap mo ang iyong sarili sa Diyos, isang haing buhay, banal, at kaaya-aya sa Diyos, yan po ang ating katampatang pagsamba. Hindi lang po araw ng Sabat. Hindi ko po sinasabi na hindi na mahalaga ang Sabat. Sa mga Hudyo at sa mga nangingil ng Sabat ay hindi ko sila hinahatulan. Kaso ang problema, pag yung mga Kristiyano ay pag sumasamba ng linggo, hinahatulan nila dahil ang linggo raw ay tatak daw ng 666. Nasaan po mababasa yun sa Biblia? Kailangan pagka tayo nangangaral meron dapat batayan. Nasaan mababasa sa Bible na pag ikay sumamba ng araw ng linggo ay meron kang mark of the beast? O ikaw ay antichrist? Wala po sa Bible yun, mga kaibigan at ating mga viewers. So ang araw po ng Sabat, ang 10 Commandments, until now, ito po ay tinutupad ng mga Hudyo. Sapagkat itong Sabat na ito, na moral Sabat, ito po ay hindi inabolish ng Diyos. Ang inabolish po ng Diyos na Sabat, yung mga tinatawag nilang mga ceremonial Sabat, yung mga festival, yan yung mga tinanggal ng mga Sabat. Sabbath of the year, pero yung Sabbath day sa 10 Commandments, ito po ay hindi inalis, mga kaibigan at mga. Kaya until now, may mga Hudyo na nangingilim po ng Sabat.
at hindi po natin sila pwede hatulan. Sapagkat sila po ay mga Hudyo at ito po ay tanda sa kanila ng Diyos magpakailanman, mga kaibigan, at sa ating mga viewers. Ngayon po, sa panahong Kristiyano ba ay pinapahalagaan ba natin ang araw ng Sabat, mga kaibigan, at sa ating mga viewers? Sapagkat lagi nilang yung mga Sabbath keeper ay hinaatulan nila yung mga tao na sumasamba paglinggo. Kasi pag sumamba araw ng linggo ay meron kang tatak ng hayop o meron kang mark of the beast. So parang pinapalitan nila, mga kaibigan, ay masama ang sumamba ng araw ng linggo. Ayun po. Kung totoo na tinutupad nila ang araw ng Sabat, yung araw ba sa buong mundo, mga kaibigan, ay nagkakatugma ba? Hindi naman pare-parehas ang araw sa bawat bansa. Kung ang mga Hudyo po ay magsasabat sila ng Sabado, yung mga bansa ba na nakapalibot sa kanila ay Sabado rin yung araw na yon? Hindi naman. Yung oras nga natin hindi nagkakatugma eh. Yung araw hindi rin nagkakatugma. Para makapangiling ka ng totoong Sabat na Sabado, doon ka sa Israel, hintayin mo magsabado roon. Doon ka makapagpangili ng tamang papangingili ng araw ng Sabat. Kaibigan sa ating mga viewers, hindi po ako tutol na ang Sabat po ay Sabado. Pero hindi po pare-parehas ang araw sa mga bansa. Hindi rin pare-parehas ang mga oras sa mga bansa. Hindi magkakatugma kung magsasabat ang mga Hudyo at magsasabat tayo, hindi po magkakasabay ang pagsasabat natin. Mga kaibigan, sa ating mga viewers. Kaya nga po ang ating Panginoong Hesus ay binigyan niya po tayo ng kapahingahan. Kaya sabi niya, magsilapit kayo sa akin, kayo napapagalang lupa, at kayo'y aking pagpapahingahin. Ang Sabat ng mga Israelita, ang pinagpapahinga po ay literal na katawan. Pero ang Sabat po natin sa panahon na ito, ang pinagpapahinga po ni Kristo ay yung ating kaluluwa. Mga kaibigan, sa ating mga viewers. Yan po ang pagkakaiba ng Sabat. Noon po ay katawan ang pinagpapahinga. Ngayon po ay spiritual or soul yung ating pinagpapahinga ng ating Panginoon. Yan po ang kaibahan ng Sabat. Bakit po? Ang sabi po nila, ang Sabat ay nasa Ten Commandments. Tanong, nasaan na ba ang Ten Commandments? Pakinggan niyo po, mga kaibigan, sa ating mga viewers. Sa Ikalawang Korinto 3, versikulo 3, ano ang sabi ng Biblia tungkol sa mga bagay na yan? Sabi rito ay ganito. Yamang nahayag na kayo'y sulat ni Kristo na pinangasiwaan namin, hindi isinulat sa tinta, kundi sa Espiritu ng Diyos na buhay. Hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Sa 6, na sa amin naman ay pinapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik kundi ng Espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, tatapwat ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay. Kung ang Ten Commandments po ay nilagay na ng Diyos sa puso, mula sa bato, at mula sa literal na bato, ang Ten Commandments, inilagay ng Diyos ang Ten Commandments sa ating mga puso. Magiging literal na Sabat ba yun kung Ten Commandments nasa puso mo na? Paano ma-apply ang Sabbath day na nakalagay sa puso mo? Anong pagkakaiba ng Sabbath day na naisulat sa bato saka sa 10 utos na isinulat sa bato at 10 utos na inilagay sa puso mo? Malaki po ang pagkakaiba. Sabagat yung nasa bato po, titik yun, letra. Ito po ay sinulat ng Espiritu sa ating puso.
Kaya nga, ang Sabat, mga kaibigan, at sa ating mga viewers ay nasa atin ang Sabat. Binigyan tayo ng kapahingahan ng ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo. Kaya kung meron po tayong banal na Espiritu, meron po tayong kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Ito po ang Sabat sa panahon nating mga Kristiyano, mga kaibigan, at sa ating mga viewers. Yan po ang pagkakaiba ng Sabat noon at ngayon. Ang Sabat natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Pero ang sabi nila, yung Sabbath day ay mananatili sa bagong langit at bagong lupa. Tiyak na tiyak ba nila na yung Sabbath sa Ten Commandments ang tinutukoy doon sa Isaiah chapter 66 na yun pa rin yung tinutukoy na Sabbath sa Ten Commandments? Mga kaibigan, sa ating mga viewers. Kaya napakalaga po na malaman po natin yung mga kalooban ng ating Panginoon, mga kaibigan. Binigay po ang Sabat. Ito po ay binigay ng Diyos sa mga taga-Israel. Hindi po tayo Israelita. Hindi po tayo Hudyo. Kaya hindi tayo pwede magpanggap na tayo Hudyo. Hindi tayo pwede magmalaki sa kautusan. Mga kaibigan, sa ating mga viewers. Anong tawag ng Bible sa mga nagpapanggap na Hudyo? Pakinggan niyo po ang sabi. Ito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 2, versikulo 9. Naalaman ko ang iyong kapigatian at ang iyong kadukhaan. Datapwat ikaw ay mayaman. Sabi diyan. At ang pamumusong ng mga nagsasabing sila'y mga Hudyo at hindi sila gayon, kundi isang sinagoga ni Satanas. Ito pala, mga sinagoga pala ito ni Satanas. Yung mga nagsasabing sila'y mga Hudyo. Nangingilan sila ng Sabat. Hindi naman sila Hudyo. Pinagabawal na kainin sa kanila yung mga walang kaliskis. Hindi naman sila Hudyo. Sino ba ang kausap sa Leviticus chapter 11 verse 1? Ang kausap po roon ay hindi mga Hintil. Hindi mga Kristiyano, kundi ang mga kausap po roon ay mga Israelita. Kung gayon, para kanino ang kautusan? Ito po ay para sa mga Israelita, mga kaibigan, at sa ating mga viewers. Bawat kautusan, meron pong nauukol sa panahon. Ang Biblia po ay meron pong time of element. May kapanahunan sa bawat kapanahunan. Mga kaibigan, sa ating mga viewers. Wala namang bautismo sa Old Testament na bautismo sa pangalan ni Jesucristo. Wala naman sa Old Testament na gano'n. Mga kaibigan, malaki pong pagkakaiba. Ang Ten Commandments, sa Ten Commandments, mga kaibigan, wala namang bautismo. Hindi mapapatawad ang iyong kasalanan. Kaya nga po, mga kaibigan, sa mga viewers ay wala na justify sa kautusan. Sa kautusan ni Moises, walang ma-justify. Kundi tayo po ay ma-justify sa kautusan ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat yung kautusan po ni Moises, yun po ay, ang layunin yun ay magpapakilala lang ng ating mga kasalanan. Hindi po yung justification sa tao. Kundi ang makapag-justify po sa atin ay yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang napakalaga, mga kaibigan, sa ating mga viewers. Kaya nga po, paano po natin nasabi na ang kapahingahan po ay tungkol ang banal na espiritu? Pakinggan niyo po. Ang sinasabi ng Isaiah 28, ano sabi ng Biblia tungkol sa mga bagay na yan? Pakinggan niyo po. Verse 11. Hindi kundi sa pamagitan ng mga taong may iba't ibang pangungusap at may iba't ibang wika ay sasalitain niya sa bayang ito na kanyang pinagsabihan ito. Ang kapahingahan, pahingahin ninyo siyang mga pagod. At ito ang kaginawaan, gayumay hindi nila pinakinggan. Yung kapahingahan pala, mga kaibigan, sa ating mga viewers ay
ito po ay pinangungusap sa mga iba't ibang wika ng mga tao. Kaya nga, kung sino ang pagod, ay pagpahingay ninyo. Kaya ang pinagpapahinga po ng Diyos sa atin, yung ating mga kaluluwa. Hindi na po yung ating katawan na physical, na pagpapahingay, kagaya ng panahon ng mga Israelita. Hindi naman po tayo naalipin sa Ehipto ng 400 years para magkaroon tayo ng Sabat. Bakit tayo pinagpahinga ng Diyos? Naalipin po kasi tayo sa ating mga kasalanan. Sabi ni Kristo, ang sino mang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Naalipin ka ng kasalanan, tinapos ng Panginoon ang kasalanan, pinagpahinga ka ng Panginoong Kristo. Ang iyong kaluluwa ay pinagpahinga na. Sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayo napapagalang lubha, at kayo aking pagpapahingayin. Pinagpahinga tayo sa ating paggawa ng kasalanan. Kaya Kristiyano ka na. Pagka Kristiyano ka, iiwas ka na sa paggawa ng kasalanan. Napagkat ikaw ay pinagpahinga na ng Panginoon diyan. Tinapos na ng Panginoon yan sa krus ng Kalbaryo. Mga kaibigan, sa ating mga viewers ay hindi tayo tutol sa mga Israelita kung sila po ay nangingili ng Sabat. Sapagkat ito po itanda ng Diyos sa kanila magpakailanman. At pero tayong mga Hintil ay merong utos sa atin ng Panginoon. Sa ating pagsamba, ay iharap natin ang ating katawan na isang haing buhay, banal, at kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Mga kaibigan, at sa ating mga viewers. Kaya napakahalaga, mga kaibigan, na malaman po natin ang mga itinuturo ng Biblia at mga banal na kasulatan. Ngayon po, merong mga tanong, mga kaibigan, na tungkol po sa John chapter 8. Ito po ay napanood ko sa kanilang programa na hindi na raw ang Panginoong Jesucristo raw ay hindi pa umiiral sa panahon ni Abraham. Ito po ang ginagamit kasi nakaraan po nang ako po nag-FB Live ay ginamit ko itong John chapter 8 verse 56. Sabi rito ay ganito. At nagalak ang inyong amang si Abraham nang makita ang aking araw. At nakita niya at natuwa. Sinabi nga sa kanya ng mga udyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham? Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Sila nga ay nagsidampot ng mga bato upang ihagis sa kanya, datapot nagtago si Jesus at lumabas sa templo. So ito mga kaibigan, sabi po nila ay, ang Panginoong Jesucristo ay hindi pa siya umiiral ng panahon na yan. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay, ng araw na yan, siya ay panukala pa lang. Sapagkat ang paano raw mauuna ang Panginoong Jesucristo kay Abraham, kung ang Panginoong Jesucristo ay, siya ay binhi ni Abraham. Kung binhi si Kristo ni Abraham, hindi pwedeng si Kristo ang mauna kay Abraham. At dapat ang mauna ay si Abraham. Tama po yun. Sa pagiging laman ni Kristo, sa pagiging tao ni Kristo, ay nauna si Abraham. Pero sa pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, nauna po ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang lahat po ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Nang pasimula, siya ang berbo. Walang iba kundi ating Panginoong Kristo. At ang berbo ay sumasa Diyos. At ang berbo ay Diyos. Ito rin ng pasimula ay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alimang sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Yung berbo po ay sumasa Diyos at ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Anong ginawa ng berbo? Tingnan niyo po sa John chapter 1 verse 10. Siya ay nasa sanlibutan, yung berbo po,
siya ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya, hindi siya nakilala ng sanlibutan. Yung berbo pala na ng katawang tao, siya ay nasa sanlibutan, bagamat ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Anong po? Kung hindi ba po umiiral ang Panginoong Jesucristo ng una, sa pamamagitan niya ang ginawa ang lahat ng bagay. Paano niyo sasabihin na si Kristo ay panukala pa lang ng araw na sinabi niya kay Abraham na bago ipanganak si Abraham, ay ako nga. Tama, nauna si Abraham sa pagiging tao kay Kristo. Pero sa kalagayang pagka-Diyos, nauna po ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesucristo na nagalak ang inyong amang Abraham. Pakinggan niyo po. Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw. Paano makikita ni Abraham yung araw ni Kristo? Kung si Kristo pala, panukala pa lang. Plano pa lang pala si Kristo. Paano siya makikita ni Abraham? Kung si Kristo ay ng araw na yun ay plano pa lang siya. Kung hindi pa siya umi-exist o hindi pa siya umiiral, maglalabas po ay magiging sinungaling ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi niya sa mga Hudyo, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Panukala ba yun? Ang kalagayan ba ni Kristo, panukala ba siya ng araw na yun? Bago pa nga si Abraham, sabi niya, ako nga. Before Abraham was I am. Umiiral na sa John chapter 17, verse 5, pakinggan niyo po. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ko sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo, bago ang sanlibutan ay naging gayon. Nagtamo na nga po siya ng kaluwalhatian, bago ang sanlibutan ay naging gayon. Wala pang sanlibutan. Nauna ba nga siya sa sanlibutan? Hindi naman pwede na si Abraham nauna pa sa sanlibutan. Sapagkat, kaya nauna ang Panginoong Jesucristo sa sanlibutan sapagkat ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, sabi kasi ng mga Hudyo, ay sabi niya, ang aming ama ay si Abraham. Pero sabi ng ating Panginoong Jesus, kung ama ninyo si Abraham, bakit niyo ako pinapatay? Kung kayo yung mga anak ni Abraham, dapat ginagawa ninyo ang ginagawa ng inyong ama. Nang nakita ng mga Hudyo si Jesus, ay gusto nila patayin si Jesus. Pero nang nakita ni Abraham ang Panginoon ng araw niya, ay nagalak si Abraham. Si Abraham nagalak nang nakita ang araw niya. Pero yung mga Hudyo na nakita yung kanyang katawang tao, gusto siya patayin. Paano ang mga Hudyo magiging anak ni Abraham kung ang kanilang ama ay nagalak na nakita ang Panginoong Jesus? Ngunit itong mga Hudyo na nakita nila ang Panginoong Jesus ay gusto nilang patayin. Paano nila magiging ama si Abraham? Kaya sabi ni Jesus, kung kayo yung mga anak ni Abraham, ginagawa ninyo ang gawa ng inyong ama. Iyon po pagkakaiba. So sasabihin nila na hindi ba umiiral si Kristo niyan? Panukala ba lang si Kristo? Nauna pa siya kay Abraham. Tama yun, nauna naman siya kay Abraham sa laman, sa pagiging tao. Kasi si Kristo, siya po'y binhi ni Abraham sa pagiging katawang tao niya. Sa pagiging tao niya. Pero, pagdating sa pagka-Diyos, nauna po ang Panginoong Jesucristo. Ngayon, tingnan niyo po mga kaibigan, mga kapatid. Pansinin niyo po, nagtinanong po ng ating Panginoong Jesus ang mga Hudyo. Tingnan niyo po, sa isang talata po ng Bible, dito po sa 22:41 ng Mateo, ito ang sabi. Ay ganito. Habang nagkakatipon nga ang mga Pariseyo, ay tinanong sila ni Jesus ng isang tanong. Yung mga Pariseyo, sila po ay tinanong ng Panginoong Hesus. Anong tanong ng Panginoong Hesus? Na sinasabi, ano ang akala ninyo tungkol kay Kristo?
Kanino baga anak siya? Sinabi nila sa kanya, kay David. Sinabi ng Panginoong Hesus sa mga Pariseo, anong tingin ninyo sa Kristo? Kanino baga siya anak? Sabi ng mga Pariseo, siya'y anak ni David. Ano sabi ng Panginoong Kristo? Sinabi niya sa kanila, kung gayon, bakit tinatawag siya ni David na Panginoon sa Espiritu na nagsasabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan, hanggang sa mailagay ko ang iyong mga kaaway sa ilalim ng iyong mga paa. Kung tinatawag nga siya ni David na Panginoon, paano siya naging kanyang anak? Nakita niyo po mga kaibigan yung senaryo na tinatanong po ng ating Panginoong Jesucristo yung mga Pariseo kung anong pagkakilala nila kay Kristo. Sabi ng mga Pariseo, si Kristo ay anak ni David. Sabi ng Panginoong Jesus, kung si Kristo ay anak ni David, bakit tinatawag siya ni David na Panginoon sa Espiritu? Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan. Paano siya sabi ninyo na siya'y anak ni David? Maliwanag po yan, mga kaibigan. Bagamat anak si Kristo ni David sa laman, pero pagdating sa Espiritu, Panginoon niya si Kristo. Yun po ang maliwanag, mga kaibigan, sa ating mga viewers. Yan po ang pinapakita ng talata. Amen. Batiin po natin yung ating mga taga-subaybay, si June Gupit at si Inding Yamching. Nahirap basahin mga pangalan nyo. So, thank you very much sa ating mga viewers. Yun po ang pinakikita, mga kaibigan. Kung hindi umiiral ang Panginoong Jesucristo, paano siya magiging Panginoon ni David sa Espiritu? Kaya kung sa panahon ni Abraham, paano nakita ni Abraham yung araw ni Kristo kung hindi siya umiiral na yun? At kung si Kristo, ano pangalan yun? Mga kaibigan at sa ating mga viewers. Yan po ang mahirap eh. Ayaw lang po nila tanggapin. Hindi nila naabot yung progressive revelation. Ang nakita na nila kay Kristo yung pagiging tao. Pero yung pagiging Diyos, yung pagka-Diyos ng Panginoong Kristo, yun po yung hindi nila naabot. Huminto lang po sila sa pagiging tao ni Kristo. Para bagang, napakababa ang tingin nila sa Panginoong Kristo. Mga kaibigan, sa ating mga viewers. Si Kristo po ay anak ni David sa laman, ngunit Panginoon niya ang Panginoong Kristo sa Espiritu. Kaya tinanong ng Panginoon yung mga Pariseo, ano tingin niyo kay Kristo? Anak siya ni David. Tama yun. Kasi si Kristo, anak ni David sa laman. Pero bakit tinatawag siya ni David na Panginoon sa Espiritu? Kung hindi pa umiiral si Kristo ng araw na yun, bakit tatawagin siyang Panginoon ni David? Kung si Kristo ay hindi pa umiiral ng araw na yun. Si Kristo po umiiral na po, mga kaibigan, sa ating mga viewers. Kaya nga, mga kaibigan, ay lagi nilang sinasabi ng Panginoong Kristo ay tao lamang, inuli, namatay, nauhaw na gutom. Ano ba yung tinuli? Ano ba yung pinatay? Ano ba yung nagutom? Iba yung nagutom at tinuli at pinatay yung katawan tao. Ito yung katawan na ipagtutubos sa ating mga kasalanan. Pero yung pumasok doon sa katawan, yung ganahan doon sa katawan ay hindi po nila mapapatay yun. Ngayon, mga kaibigan, sa ating mga viewers. Ano po ba ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Ano po ba ang kanyang pagkakatawang tao? Pag-aralan po natin yung pagkakatawang tao ng Panginoong Jesucristo. Painggan niyo po sa John 1:1. Ito ang sabi. Ay ganito. Nang pasimula, siya ang berbo. At ang berbo ay sumasa Diyos. At ang berbo ay Diyos. Maliwanag po ang sinasabi ni Juan na nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Ano nangyari sa berbo? Sa verse 14, at nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin.
At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, kagaya ng kaluwalhatian ng bugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Yung berbo na siyang Diyos, ito po ay nagkatawang tao. Siya po ay naparito sa sanlibutan. Kaya nga sa verse 10, siya'y nasa sanlibutan. At ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Yung gumawa po ng sanlibutan, yung salita, yun po ay nagkatawang tao. Sa ibang translation, naging tao ang salita. Ano pong ginawa ng berbo na ito, mga kaibigan, sa ating mga kapatid? Sino ba ito? Nang pagbaba niya sa lupa, anong taglay niyang katawan? Katawang tao. Pakinggan niyo po ang sinasabi rin ni Juan, na yung sumulat nitong Juan na ito. Ito po ang sabi sa isang talata ng Biblia, sa 4:2 ng unang Juan. Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat Espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman. Ang Panginoong Jesucristo pala, mga kaibigan, ay naparitong nasa laman. Nasa loob po siya ng laman. Naparitong nasa laman. Hindi sinabi ng Bible na naparitong laman. Iba yung naparitong laman sa naparitong nasa laman. Tumahan po yung berbo doon sa laman. Saan ba galing yung berbo na ito? O saan galing ang Panginoong Jesucristo? Pakinggan niyo po. Hebreo 10, versikulo 5. Anong sabi ni Pablo tungkol dito? Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan, sa makatuwid ay hindi ito taga-sanlibutan. Pumasok ito sa sanlibutan. Anong ginawa niyang paraan para makapasok sa sanlibutan? Tuloy natin. Ay sinasabi, hain na landog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Bago siya pumasok sa sanlibutan, meron na pong katawan na inihanda. At yung katawan tong inihanda, ito po ay katawang tao. Ito po yung pinanganak ni Maria sa kasabsaban. Ito ang anak ni David. Ito ang binhi ni Abraham, yung katawang taong ito. Tumahan po rito ang salita ng Diyos, ang berbo, na nahan po roon sa loob ng katawan. Ipinaganda po ng Diyos ng katawan itong word na ito upang magkatawang tao. Mga kaibigan, sa ating mga viewers. Ngayon, kailan pumasok ang salita o kailan nagkatawang tao ang berbo? Pakinggan niyo po. Kailan po pumasok sa sanlibutan ang Panginoong Hesus? Sa 1:21 ng Gawa, pakinggan nyo. Sa mga taong ito na nakakisama sa atin sa buong panahon, na ang Panginoong Jesus ay pumapasok at lumalabas sa atin. Kailan siya pumasok? Magmula sa pagbautismo ni Juan hanggang sa araw na siya'y tanggapin sa itaas mula sa atin. Ang Panginoong Jesus, siya po ay pumapasok at lumalabas sa atin. Mula sa pagbautismo ni Juan hanggang sa pag-akyat niya sa langit. Ganun pala yung pagbaba ng berbo eh. Meron ng katawan na inihanda. Kaya nga pagbaba ng banal na Espiritu, sabi doon sa tinig, ito ang sinisita kong anak, siya kong lubos na kinalulugdan. Yung Son of God, ang kanyang ministry sa lupa, 3.5 years. At yung katawan na ito na ipinanganak ni Maria, mga kaibigan, sa ating mga viewers, ito po ay tao talaga. Pero yung pumasok doon sa katawan, na kaya sinabi ni John ang Panginoong Jesucristo, naparitong nasa laman. Kailan siya naparitong nasa laman? Magmula sa bautismo ni Juan hanggang sa pag-akyat niya sa langit. Kaya sabi ni Pablo sa Colossus chapter 2 verse 9, sapagkat sa kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos.
Yung katawang tao po ng ating Panginoong Kristo, mga kaibigan, ito po ay inihanda na. Hinanda ito ng laman upang ang kanyang salita o ang berbo ay manahan dito sa katawan na ito. Kaya nga, kung mapapansin niyo sa Hebrew chapter 1 verse 1, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Nagsasalita na po ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Walang iba kundi ating Panginoong Kristo. Ngayon, siyempre, ang sasabihin nila, Brother Aljon, pumasok pa lang Panginoong Kristo nagmula lang pala sa bautismo ni Juan hanggang sa pag-aakyat niya sa langit. So, ibig sabihin ba, Brother Aljon, si Kristo ay hindi Diyos? Yan po ba ang Diyos kay Kristo? Isaiah 9:6. Sabi doon, basahin natin mga kaibigan sa ating mga viewers. 9:6 of the book of Isaiah. Ito yung sabi. Sabi roon ay ganoon, ay siya'y manganganak ng isang lalaki. Sabi doon, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay kamanga-manga, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Sabi rito, sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata at sa atin ibinigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanga-mangha, tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Yung pangalan ng bata, yung po ay tatawaging kamanga-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Yung pangalan, Jesus Christ. Yun po yung ating sinasamba. Kaya nang umidad po siya ng 30 years old, siya na bautismuhan ni John the Baptist doon sa ilog ng Jordan. Bumaba ang Espiritu Santo, merong anyong katawan. May anyong katawan ang banal na Espiritu. Gaya ng isang kalapati. Yun po yung word na bumaba. Doon ang word na pumasok doon sa katawan. Kaya sabi ni Pablo, sa kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos. Nauna po sa sanlibutan yung katawan, pati yung pangalan, at yung pagkadiyos, mga kaibigan, sa ating mga viewers. Nanahan po yun sa ating Panginoong Kristo. Kaya nga sabi mga kaibigan, sabi ni Pablo na, kaya't pagpasok niya sa sanlibutan, ay kanyang sinasabi, hahin at andog ay hindi mo ibig, isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Nauna po yung katawan, mga kaibigan. Kasi nakahanda na yung katawan Nang nakahanda na yung katawan, yung ginawa po ng berbo, pumasok doon sa katawan. Yung pumasok sa katawan, yun ang gumawa ng langit at ng lupa. Yun ang gumawa ng lahat ng bagay. Kaya sabi ni Juan sa John 1:10, siya'y naparito sa sanlibutan, bagamat ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Mga kaibigan sa ating mga Diyos. Kaya ang katawan na yun, yung pinanganak ni Maria, tao talaga yun. Flesh yun. Binhi ni Abraham, anak po yun ni David. Yun ang pinangako ng Diyos kay Abraham, na sa iyong binhi ay lalabas ang isa sa magpupuno. At yung binhi na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo sa Galatia 3:16. Mula sa spiritual na binhi, naging literal na binhi, at ito yung ating Panginoong Jesucristo. Kaya nauna yung katawan dito sa lupa, ito ang hinanda ng Ama ng katawan. At nakahanda na yung katawan, pumasok siya sa sanlibutan, at kanyang sinabi, isang katawan sa akin inihanda mo. Meron na pong nakaprepare na katawan sa word na pumasok doon sa katawan. Ang katawan na ito po ay produce ng Holy Spirit. May gampanin po ang banal na Espiritu sa katawan. Kaya si Maria, ang kanyang sabi yun, ikaw ay nagdadalang tao sa Espiritu Santo.
Ito po ay produce ng Holy Spirit nang nabuo na po ang katawan. Mga kaibigan, sa ating mga viewers, tumahan po sa Kanya ang banal na Espiritu. Bumaba ang Word, nanahan doon sa katawan, at doon natupad ang sinabi ni Pablo na sa Kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Sa kahayagan, ayon sa laman. Mga kaibigan, at sa ating mga viewers. Kaya lahat po ng buong kapuspusan ng pagka-Diyos, nanahan po yun sa ating Panginoong Kristo. Nasa Kanya na ang pangalan, nasa Kanya pa ang banal na Holy Spirit, banal na Espiritu, at yung Word, nananahan sa Kanya, mga kaibigan. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, ay kailangan po natin na suriin po ang banal na kasulatan. Kung maselan po tayo sa panampalataya ay nawahanapin po natin yung mga natuturo ng tunay na aral, batay po sa Biblia, sapagkat napakadelikado po pagka ang inyong mga ngaral ay hindi na bumatay sa Biblia. Kaya nga mga kaibigan, sa ating mga viewers, ang ating programa ay Apostolic Back to the Bible. Lahat po ng sinasabi natin dito ay mayroong mga talata, mayroong mga batayan. Lahat po ay nakasulat, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga, ginawa ng ating Panginoong Kristo, siya po ay naparitong nasa laman. Maliwanag po yan. Kaya pagpasok niya sa libutan, may isang katawan nang nakahanda. At yung katawan na nakahanda na yan, doon mananahan ang berbo na gumawa ng langit at lupa. At sa katawan na yan ay taglay niya yung pangalang Jesus. At sa pangalan ni Jesus, lahat ng tuhod po ay luluhod, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Kaya po, palain po tayo ng ating Panginoon. Medyo overtime na po tayo sa ating mga viewers. And also, yapatin po natin si Bali Ruben Bayon, Mr. Roda Bayon Durmal, din si June Cupid, and Nelson Durmal, and also si Tata. Hindi ko mabasa yung kanyang name. Sa lahat po mga kaibigan, sa ating mga viewers, nga po sa susunod po, tayo po ay magkarinigan muli. At ito po yung lingkod na si Brother Ariel Ibarra, isang simpleng manggagawa lamang po sa ubusan ng ating Panginoon. At pagpalain po tayo ng ating Panginoong Kristo, at sa susunod po, subaybayan po natin muli ang Apostolic Back to the Bible, at tayo po ay pagpalain ng Panginoon, at ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Kristo ay sumainyo. At bago po tayo magtapos, ang request po nila ay mag-pray tayo. Okay, tayo po tayo. Nakilang Diyos ng mga pangyarihan sa lahat, at kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Sa aming mga naituro, Panginoon, kayo po, Panginoon, na magbukas sa kanilang isipan naman. Wala po kami magagawa, Panginoon, kundi sabihin lamang, Lord, ang iyong pinapasabi. Maraming po salamat, Ama. Buksan mo kanilang panampalataya. Hipuin mo, Panginoon, ang kanilang mga puso. Maraming po salamat, O Diyos. Pinupuri ka namin pinapasalamatan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Thank you very much. And baybayan po natin muli ang Apostolic Back to the Bible, at pagpalain po tayo ng ating Panginoong Kristo.